Purihin ng Panginoon, magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw po ng linggo, katulad po nung ating taunang ginagawa. Ngayon po ay tayo po ay nagdiriwang ng ika-21 anibersaryo ng kabutihan ng Diyos sa ating iglesia. Kaya ako po bilang inyong pastor bumabati po sa lahat ng nariyan sa inyong mga tahanan na nandyan sa Bicol, sa Binson, at sa lahat na makapatira nating sumasaksi sa live streaming na ito, ay binabati ko po kayo ng isa pong 21 taon ng kabutihan ng Diyos sa God Most High Community Church. Alam po nating lahat na ang team natin nung 2020, ito po ay mababasa po natin sa Acts chapter 20 verse 20. At ngayon nga po, ang team naman natin itong 2021 ay nasa chapter 58 verse 12 na aklat po ng Isaiah. So yung pong nangyari po sa atin noong pong mga nakaraang taon, noong 2020 hanggang ngayon, alam ninyo na marami po tayong mga ministeryo na hindi po natin nagampanan dahil nga po sa pagkakaroon ng lockdown ng ating pong bansa. At dahil po limitado po tayong lahat sa pagkilos, mga nakaligtaan po natin o hindi na po talaga natin nagawa ang ating pong mga medical mission. Ang ating pong water baptism, hindi na rin po natin ito nagawa. At marami pa po tayong hindi po nagkaroon ng katuparan na dapat sana nating gawin. Meron din po tayong mga house-to-house evangelism. Natigil na rin po tayo sa pagpunta sa Bicol. Hanggang ngayon, di na po tayo nakakabalik po doon sa ating pong outreach sa Binson, Bicol. At meron din po tayong mga nakaligtaan katulad nga po ng Jesus Reign Philippine Celebration na hindi po tayo natuloy. Ang ating pong ating po mga delegates papunta po doon na hindi po natuloy ang ating po mga coordinator. So yun po yung ating pong naranasan sa loob po ng pandemic na nangyayari po sa ating bansa. Pero sa kabila po nito ay patuloy pa rin po tayong naglilingkod sa Panginoon. Hindi po pa rin po tayo tumitigil sa ating po paglalingkod sa ating Diyos. Babasahin ko po muna yung ating pong team noong pong 2020 dito po sa Acts chapter 20 verse 19. Babasahin ko po ito. Naglingkod ako sa Panginoon ng buong kapakumbabaan at lumuluhang nagtiis ng maraming pagsubok dahil sa mga pagtatangka ng mga Hudyo sa aking pagtuturo at pangangaral sa inyo, maging sa harapan ng madla o bahay-bahay man. Hindi ako nangming magsabi sa inyo ng anumang ikabubuti ninyo, maging Hudyo o Grego man, ay pinangangaralan kong tumalikod sa kasalanan, manumbalik sa Diyos at manalig sa ating Panginoong Yesus. At sa verse 27, sapagat hindi ako nag-aatubiling ipahayag sa inyo ang layunin ng Diyos. Ito po yung team natin noong nakaraang pong taon. So, nakita natin dito yung binasa po natin. Sabi nga po sa aking pong patuloy na pagbabasa, the way of the believers is not easy road. Totoo po, ang buhay po natin bilang mga mananampalataya, hindi po ito madali. Being a Christian does not solve or remove all problem. Bilang mga Kristiyano, hindi po lahat ng problema ay atin na pong napagtagumpayan ito. O hindi po ito ang iba po hindi pa rin po talaga nawawala. Lalo na po sa kasalukuyang panahon. Kaya sa binaba, Paul served humbly and with many tears. Si Paul po ay naglingkod ng may kakumbaan at maraming pagluha, maraming pagsubok, maraming pag-iyak. But he never quit, never gave up.
Subalit sa kabila ng hirap na kanyang naranasan, ay hindi po siya tumigil at hindi po siya sumuko. So ganun din po tayo hanggang ngayon. Sa kabila ng maraming pagsubok, maraming hirap tayong naranasan, like Paul, hindi po siya nag-quit, hindi po siya nag-give up. The message of salvation was so important that he never missed an opportunity to share it. Hanggat meron pong opportunity, hanggat meron pagkakataon maibahagi po ito, hindi po siya nag-aatubiling ipahayag ang mensahe ng kaligtasan. And although he preached his message in different audience, iba't iba ang pinangaralan ni Paul, the message remained the same. Subalit, ang mensahe pareho pa rin. Ano po yun? Repent and turn to Christ by faith. Ito po yung tinuturo ni Apostle Paul at ito rin po yung tinuturo po natin na ang tao po ito malikod sa kasalanan at manampalataya sa ating Panginoong Yesus. The Christian life will have its rough time. Ang buhay Kristiyano po ay marami pong problema dinadaanan o mga hirap na dinadaanan. Tears and sorrow as well as joys. Tears, luha, kalungkutan, pero meron din pong kagalakan. Sapagkat ang buhay Kristiyano po ay punong-puno po ng tears, sorrow, but meron po tayong kagalakan sa kabila ng mga kahirapang ating pong naranasan sa paglilingkod. Yan po yung hindi po mapapasubalian po natin. We should always be ready to tell others what good things God has done for us. Ready po tayong lahat. Handa po tayong lahat na magsabi kung ano ang mga bagay na ginawa ng Diyos sa ating mga buhay. Katulad po ngayon, sineselebrate po natin ang ating pong anniversary dahil naniniwala po tayong lahat. Dahil napakabuti po ng Diyos sa atin, sa ating iglesia. Kaya po sa ating pong paglilingkod, nakita po natin dito yung bahay-bahay. Paglingkod sa bahay-bahay, ito po yung nagkaroon ng kaganapan. Noong year 2020 at hanggang ngayon, ay nagtuturo pa rin tayo sa bahay-bahay. Kaya salamat po sa mga kapatid natin na patuloy pong sumusuporta sa gawain ito, sa ating mga musicians, sa ating mga awit, na buong tiyaga, buong pagmamahal na naglingkod sa Panginoon, even na meron pong mga pagsubok sa buhay. Thank you po sa inyong lahat. Sa inyong lahat na nakakasama ko sa paglilingkod, sa ating pong mga elders, sa deacons, sa lahat ng ating mga workers, sa lahat po ng mananampalataya ng God Most High Community Church. Happy anniversary po sa inyong lahat. At ngayon po, ang topic po naman natin ngayon, ito pong nasa Isaiah, chapter 58 verse 12. At ito po ang ating pong mababasa sa Isaiah chapter 58 verse 12. Babasahin po natin yung pong book of Isaiah chapter 58 verse 12. Sabi po rito, basahin ko po, 58 verse 12 ng Isaiah. Verse 12, sabi po rito, muli ninyong itatayo ang kutang gumuho at itatatag ito sa dating pundasyon. Makikilala kayo bilang tagapagtayo ng mga nawasak na pader, mga tagapagtatag ng bagong pamayanan. So, ang sinasabi po rito, yung sinasabi pong repairer of the breach. Tayo raw po yung tagahusay o taga-kumpuni ng nawasak na mga relasyon, nawasak na mga
na mga tahanan, nawasak ng kasalanan. Tayo po yung tinuturuan ng Diyos na maging tagapaghusay o taga-repair ng mga sirang relasyon. Ang repair of the breach, sinabi nga po dyan sa akin pong babasahin sa King James Version, sabi po rito sa verse 12, sabi po dito, And they that shall be at thee shall build the old waste places. Thou shalt raise up a foundation of many generations, and thou shalt be called the restorer, repairer, the repairer of the breach, tagahusay ng sira, the restorer of path to dwell in. So ito po yung sinasabi ng Bible po sa atin. At bilang mga mananampalataya, tayo pong lahat ay gagamitin ng Diyos para ang lahat ng mga problemang dinadaanan ng tao ay magamit tayo ng Diyos para maayos ito. Alam natin maraming buhay na sira, nawasak. Maraming relasyon nagkaroon ng mga relasyon na nagkahiwalay, mga relasyon na hindi naging maayos. At ito po ang tinuturo po sa atin ngayon ng Panginoon. Tayo pong lahat ay tatawaging repairer of the breach, tagahusay na mga nasirang relasyon. Yun po yung ating bigyan ng pansin ngayon. Kaya nga sa atin pong binasa kanina, we cannot be saved without faith. Hindi raw po tayo magkakaroon ng kaligtasan kung wala po tayong mananampalataya sa ating Panginoon. But our faith lacks sincerity if does not reach out to others. Totoo po yung binasa po natin. Ano po ang gawin po nating kung meron man po tayong pananampalataya, subalit hindi po tayo nagiging sincere sa pag-abot sa ating kapwa, ang lahat pong ito ay hindi po magkakaroon ng katuparan. Kaya napakahalaga po sa ating pong mga Kristiyano na makita po natin dito na tayo po ay gagamitin ng Diyos at ginagamit ng Diyos para tayo po ay maging tagahusay ng sira. Maging tagahusay, tagakumpuni ng mga bagay na sinira ng kasalanan. Kaya makikita po natin dito, kung babalikan po natin ng Luke chapter 4 verse 18 to 20. In Luke chapter 4 verse 18 to 20, babasahin po natin dito po sa New Testament. Chapter 4 verse 18 to 19, kung di ako nagkakamali. Ito po ang sinasabi po rito. Ang Espiritu ng Panginoon ay sumasa akin, sapagkat hinirang niya ako upang ipangaral sa mga mahihirap ang magandang balita. Sinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na sila'y lalaya, at sa mga bulag na sila'y makakakita. Sinugo ako upang palayan mga inaapi, at upang ipahayag sa darating na panahon ang pagliligtas ng Panginoon. So makita po natin ito pong layunin ito na ginagawa ng Diyos sa pamamagitan ng Jesus Christ ay ito po yung pinagagawa po sa atin ng Panginoon. Kaya sabi sa akin binabasa, the message was to preach the gospel. Unang-unang ginagawa po natin, tagapag-ayos ng sira, ito pong ibahagi ang salita ng Diyos. Ibahagi ang magandang balita ng Panginoon. Kaya sa akin binabasa, He was preached to the poor. Sabi po diyan sa verse 18, ang Espiritu ng Panginoon sumasa akin sapagkat hinirang niya ako upang ipangaral sa mga hirap ang magandang balita. So unang-una sinasabi ng Panginoon, He was preached to the poor. The poor was not only poor in material possession but also poor in spirit. Ito po yung poor in spirit. Ito po yung sinasabi sa chapter 5 verse 3. No? Ang ibig sabihin, ang tao po ay bankrupt. Ang tao po ay walang pagkakilala sa Diyos. Ito po yung inaabot po natin. Sila po yung taong inaabot po natin upang makapanumbalik sila sa Diyos. Yan po yung gawaing paglilingkod na
pinagagawa po sa atin ng Panginoon. So, alam po nating lahat na ang sabi nga ng chapter 5 verse 3 ng Matthew, ang sabi po doon na mapapalad ang walang inaasahan kundi ang Diyos, sapagkat makikita nila sila'y makakasama sa kanyang kaharian. So, napakaganda po na makita po natin yung tungkulin po natin. Hindi sinasabing message to the poor, hindi po yung mahirap na sa material na mga bagay, but also poor in spirit. Ito po yung mahirap spiritual. Ito po yung wala pong pagkakilala sa Panginoon. Ito po yung sinasabihan ng Diyos na nabigyan natin ng pansin sa ating pong paglilingkod. Kaya sa akin binabasa, Jesus began His sermon with words that seems to contradict each other. But God's ways of living usually contradict the world. Alam po ba ninyo, kapag binasa po natin, ito pong sinasabi sa Matthew chapter 5, verse 3 and 5, ito po yung aking pong babasahin. Matthew chapter 5, verse 3 and 5. Babasahin ko po ito. Sabi po rito, mapalad ang mga taong walang inaasahan kundi ang Diyos, sapagkat mapapabilang sila sa kaharian ng langit. Mapalad ang mga nagdadalamhati, sapagkat aaliwin sila ng Diyos. Mapalad ang mga mapagpakumbaba, sapagkat mamanahin nila ang daigdig. So, kung makita po natin, sinasabi po rito na but God's ways of living usually contradict the world. Ang buhay na sinuturo sa atin ng Panginoon ay kumukontra ito sa ways of living ng mundong ito. If you want to live for God, you must be ready to say and do what seems strange to the world. You must willing to give them to give when others take. Alam po nating lahat, minsan ang sinasabi ng Diyos ay kabaliktaran sa sinasabi ng mundo. Sinasabi ng mundo na mapapalad yung mga nabibigyan, subalit sinasabi naman ng Diyos, mapapalad yung mga nagbibigay. So, napakahalaga po sa ating pong buhay na makita po natin dito na tayo po'y ginamit ng Diyos para ipangaral ang kanyang mga salita sa mga may hirap o doon sa mga taong wala pong pagkakilala sa ating Panginoon. Kaya sabi po sa akin po, patuloy na pagbabasa, sa akin He was to preach deliverance to the captive. This is a picture of prison of war. Dito po yan sa verse sa Luke chapter, babalikan po natin yung Luke chapter 4, verse 18 ng Lucas. Ito po ang sinasabi sa Luke chapter 4, verse 18. Sabi po rito, sapagkat hiniring niya ako upang ipangaral sa mga hirap ang magandang balita, sinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na sila'y lalaya. So nakita po natin dito, sino po ba yung mga bihag na sinasabi po rito? Ang sabi po ng aking binabasa, this is a picture of prisoner of war. So lahat po ay ito po yung sinasabi ng Panginoon, deliverance to the captive. Paglaya doon sa mga nabihag. Alam po natin lahat, ito po yung naglalarawan sa isang prisoner of war noong unang kapanahunan. Alam natin, pag ikaw ay prisoner of war, napakahirap pong lumaya. At sinabing captive, ikaw ay nalugmok doon sa kasalanan. At kinakailangan kang lumaya. Kinakailangan kang lumaya doon. At nakita natin in Efeso chapter 1 verse 7, babasahin ko po yung Efeso chapter 1 verse 7. Ano po ang ginawa ng Panginoon tungkol po dito sa sinasabing paglaya? Ephesians chapter 1 verse 7, ito po ang sinasabi. Babasahin ko po. Chapter 1 verse 7 ng Efeso. Tinubos tayo ni Kristo sa pamagitan ng kanyang dugo at ngayon pinatawad ng ating mga kasalanan. Ganon kadakila ang kanyang kagandahang loob. So makita natin dito sa pamagitan ng dugo ni Jesus Christ na tayo bihag noon, tayo mga prisoner of war,
Pero sa pamagitan ng dugo ni Jesus Christ, pinalaya po tayong lahat. At ganun din po ang ginagawa po natin ngayon. Ang tao pong binihag ng kasalanan ay ginagawa nating lumaya. Ito po yung trabaho po natin. Ito po yung sinasabing tagapaghusay tayo ng sira, mga nawasak na buhay. At ang sabi riyan, the Messiah was to minister. Yung pong sinabi, the Messiah preached the gospel, preached deliverance to the captive. The Messiah was to minister. Ito pa po yung, he was to heal a broken hearted. Sino ba yung broken hearted? Dito rin niya sa verse 18 ng Lucas, yung pong babalikan po natin, yung ating pong binabasa, yung ating pong pinag-aaralan. Dito po sa Luke, babalik po tayo sa Luke chapter 4, verse 18. Ang sabi po rito, sinugo niya ako upang ipahayag sa mga biyag ang nasilalaya at sa mga bulag na sila'y makakakita. So, sabi rito sa aking binabasa, alam nating lahat na tayo pong lahat ay ginagamit ng Diyos. Marami po kasi na hanggang ngayon ay blind, no? Spiritually blind. Marami pa rin po mga tao ngayon ay hindi pa rin po nakakatagpo ang ating Panginoon. Mga bulag sa mga bagay na spiritual. At sinabi niya siya po ay pagagalingin yung mga broken hearted, yung mga nabigo, yung dumanas ng mga kabiguan. Sino po itong mga broken hearted na ito? Sabi hindi niya lamang daw po itutulungan, kundi pagagalingin niya po ito. Marami pong mga tao na nakaranas ng broken hearted, nagkaroon ng kabiguan sa buhay. At unang-una nga po rito, sabi sa aking binabasa, crushed by grief. Ito po yung mga broken-hearted na tinatawag. Ito po yung crushed by grief. Alam po ba ninyo, marami pong mga sinira dahil sobrang kalungkutan na kanila pong naranasan ngayon. Yun po yung makikita po natin sa atin pong naranasang pandemic ngayon. Marami po tayong nakitang biktima ng sobrang kalungkutan. Kaya po yung ating mga kabataan halos mahigit 1 taon na hindi na po talaga sila nakakalabas. Dinadalaw ng lungkot, dinadalaw ng pagdadalamhati. Ito po yung mga broken hearted, mga nabigo, no? Mga taong dumadanas na sobrang lungkot. Alam po ninyo, kung makakabalita po tayo, marami pong tao talaga, kahit nga minsan tayo nakakaranas po tayo ng sobrang kalungkutan. Dahil hindi na nga po tayo nakakalabas ng katulad nung ginagawa natin nung unang mga taon. So, ang sabi pa rito sa aking binabasa, ito po yung shattered, yung winasak po ng kasalanan. Marami po mga tao winasak ng kasalanan, blemished by sin, no, dinumihan ng kasalanan. Mga ano po ito mga broken hearted, violated by sin, sinira ng kasalanan, infected, sakit. Ito po yung mga broken hearted Alam po ba ninyo, marami po tayong mga nakikitang tao ngayon. Marami po tayong nasasakyan, mga taong hirap-hirap po talaga ng buhay. Nakakalungkot yung mga batang iniwan ng mga magulang, mga relasyon na winasak ng kasalanan. Meron po akong mga experience dito po sa aming lugar na kung saan merong mga tao rito, mga kilala ko na iniwan ng asawa, parang nagkaroon na sila ng depression sa isipan nila, no? So nakakalungkot itong mga taong ito. Ito po yung gusto ng Diyos na mabigyan natin ng pansin.
Ang sabi nga, pag ang mga magulang ay nagkaroon ng problema kasama ang kanilang mga anak, maraming pagsasamang mag-asawa na naghiwalay, nagkaroon ng problema pati ang kanilang mga anak. Yun po yung pong sinasabi po rito. Yung pong mga taong ito na patuloy pong kailangan ng pansin nating mga Kristiyano. Yung po rin sinasabi, di ba? Yung sabi po rito, he was give sight to the blind. Yung binasa po natin kanina. Naparito po ako upang padilatin ang mga bulag. Alam po niyo, marami po talagang hindi pa po nakakakilala po sa Panginoon. Maraming mga spiritually blind na ating pong nakikita po ngayon. So sa ating pong buhay ay nakikita po natin dito yung kahalagahan ng pagmiministeryo po natin sa ating pong Diyos. Ang kahalagahan po ng pagkahirang po sa atin ng Panginoon na tayo po ay magamit ng Diyos, lalo na po doon sa mga winasak ng kasalanan, winasak ng kalungkutang mga buhay ng tao. Yan po yung ating pong tungkulin na ginagampanan sa ating pong buhay, kaya po tayo tinawag ng ating Diyos. So napakahalaga po na makita po natin dito, sabi nga sa aking binabasa, he was give sight to the blind, not only to those who is spiritually blind, but those who were blind physically. Yan po yun. Alam po natin talaga na walang imposible sa Diyos. Kaya sa ating pong paglilingkod, dapat po nating makita yung kahalagahan po ng pagkahirang po sa atin ng Panginoon. Na tayo pong lahat ay tinawag ng Diyos para ayusin ang buhay ng mga taong kung makikita po ninyo ay punong-puno ng kabiguan sa buhay na ito. Yan po yung pinag-aaralan natin. At sabi nga po rito, sa aking binabasa in verse 18, babasahin ko ulit. Sinugo niya ako upang palayaan ng mga inaapi. Sabi to set free the oppressed, mga inaapi. Doon po sa ibang salin, bruised, no? Mga inaapi po ito. He was set free at liberty to those who were bruised. He was to be set free who were physically, mentally, emotionally, psychologically, and spiritually bruised. Ito po yung sinasabi ng Bible eh. Yung mga taong inapi, yung mga taong sinaktan, yan po yung sinuturo po sa atin ng Panginoon. Na sila pong lahat ay mapalaya. Sila pong lahat ay mapalaya. At sa pamagitan po ng ating pangangaral ng salita ng Diyos, dito po natin matatagpuan kung paano po natin hahanguin ang mga taong ito. Aalisin doon sa pagkaalipin sa kasalanan. Aalisin natin doon sa pagiging bigo sa buhay. Alam natin lahat sa kasalukuyang panahon ay napakarami pong mga nabigong mga tao. At nakita po nila yung mga miserabling buhay ng mga taong ito. Lalo na sa mga mag-asawa na nagkaroon ng paghihiwalay, nagkaroon ng kaguluhan, maging ang kanilang mga pamilya, maging ang kanilang mga anak. So, yun po yung mga tinuturo po sa atin ng Panginoon. At katulad ni Apostle Paul, sa kabila ng maraming mga pagsubok, sa kabila ng maraming mga trial sa buhay, hindi po siya tumitigil, hindi po siya humihinto, hindi po siya sumusuko. Kaya nga nawa po sa ating pong patuloy pong paglilingkod ay makita po natin ang kahalagahan ng pagkahirang po sa atin ng Panginoon. Ang sabi nga sa akin binabasa, he was to set free who were physically, mentally, emotionally, psychologically, and spiritually bruised. Ito po yung mga sinasabing disabled, injured, wounded, hurting, afflicted, battered. Ito po yung mga taong ito na mga sinasaktan, mga sugatan, mga disabled. Sila po ito walang kakayahan.
Sila po yung mga taong wala na pong kakayahan sa kanilang buhay. Nabubuhay lamang sila pero sa kabila nito wala pong tunay na kaligtasan. Wala pong tunay na kapayapaan ang mga taong ito na nangangailangan ng ating atensyon bilang church, bilang body of Christ. Kaya tandaan po natin mga kapananampalataya, mga taga-God Mosaic Community Church, sa kabila ng nangyayari sa ating pong bansa ngayon, alam nating lahat, napakahirap. Minsan tayo mismo, dinadalaw na rin tayo ng kalungkutan. Dinadalaw na rin tayo ng sobrang pagkainip. Hindi na rin tayo makapag face to face sa ating pong panambahan. Hindi na rin po tayo makapag-evangelism, makadalaw sa kanya-kanya pong mga tahanan to evangelize, mga Bible study. Halos ang ginagawa po natin puro online na lang. Nakakasabik ang naranasan natin, na nakakasabik sa mga kapatid na ito na makita natin ng face to face, pero hanggang ngayon tayo po ay nakakaranas pa rin ng loneliness minsan. Kaya magtiyaga po tayo, magintay po tayo. Alalahanin natin ngayon, tayo po ay nagdiriwang ng ating pong 21 taon ng kabutihan ng Diyos, 21 taon ng pagdiriwang ng ating iglesia. Wag po tayong susuko. Wag po tayong panghihinaan ng loob. Paggamit po tayo sa Panginoon. Kung meron po mong tayo nakikita mga kapatiran natin, nangangailangan po ng encouragement, nangangailangan ng kalakasan, nangangailangan ng kagalingan. Marami pong bagay na kagalingan ng hinihingi po ng mga kapatid natin ngayon. Lalo na po doon sa mental, diyan po sa psychological, no? Yung mental, ang dami-dami pong nahihirapan na ngayon, no? Kaya nawa po sa ating pong pag-aaral makasumpong po tayo ng tunay na kaligtasan, tunay na kapayapaan na sa Diyos lamang po nagmumula. Kaya sa umaga pong ito, tayo pong lahat ay patuloy na sama-sama po nating tangkilikin ang salita ng Diyos. Sama-sama po nating tangkilikin ang mabubuting bagay ng Diyos at maibahagi po natin ito sa lahat po ng mga tao, higit sa lahat dun po sa wala pa pong pagkakilala sa ating Panginoon. Kaya nga po sa oras pong ito, ang inyo pong pastor ay patuloy pa rin pong nananawagan. Hindi po tayo physically nagkikita-kita, pero ako po ay nariyan po lagi sa inyo at handa pong tumugon sa mga pangailangan ng iglesia. Andito po ang inyong pastor at patuloy pong nag-iintay. Andyan lang po ako at patuloy na nagtitiwala ako na sama-sama po natin mapapagtagumpay ng lahat ng pagsubok na ito, kung ito man ay pagsubok na dumarating sa ating buhay. Pagpalain po tayo ng lahat ng Panginoon at tayo po ay dumulog sa isa pong panalangin. Dakilang Diyos, makapangyarihan sa lahat, salamat po sa iyong kagandahang loob. Salamat po sa iyong kabutihan. Sa loob po ng 21 taon ay hindi mo kami pinabayaan. Ipinrovide mo pa rin ang aming po mga pangailangan. Tulungan mo kami, Panginoon, na sa aming pong paglilingkod ay makasumpong kami ng biyaya. Maraming luha, maraming pagsubok, maraming hirap, pero andun pa rin po ang kagalakan ng paglilingkod na binibigay niyo po sa amin. Tulungan mo kaming sama-sama naming abutin ang pangarap ng iglesia. Abutin namin, Panginoon, ang iyong mga layunin. Na ang layunin mo, Panginoon, ay maraming mga taong makasumpong ng biyaya, maraming mga taong manumbalik sa iyo, maraming mga taong makasumpong ng kapayapaan sa buhay sa magulong mundong ito. Sa iyong kamay pinagkakatiwala po namin sa iyo ang body of Christ. Sa iyong kamay pinagkakatiwala po namin ang bawat buhay namin, bawat pamilya ng God Mosaic Community Church. Pagpalain niyo po kaming lahat. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen.
Magandang umaga po, magandang tanghali, mabuhay po tayong lahat. God bless.